Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. P50. Nasermona ng mga ito ng husto si Daryl, pero isinara lang ni Daryl ng husto ang kanyang mga kamao para mapanatiling kalmado ang kanyang sarili. Sumisigaw na umabante ang pinuno ng beggar sect at tumuro sa ilong ni Daryl. Dito na siya sumigaw ng, "Daryl, bilang miyembro ng World Universe, paano mo nagawang sumali sa New World? Gaano na ba kamangmang ang iyong mga magulang para magawang magpalaki ng isang katulad mo? Hindi ka na namin mapapatawad pa, narapat lang para sa iyong mamatay ng 10,000 beses." Ang ninong mong si Zoran Carter ay isang kilalang tao sa mundo ng mga cultivator. Ipinahiya mo siya sa ginawa mong iyan. Hayop ka! Hindi ka na dapat pang mabuhay. Hayop ka! Suminghal si Daryl nang harapin niya ang panenermon na ginawa ni na Abbess Mother Serendipity. Nagulat siya sa ipinakitang pagkaignorante ng mga ito, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ni na Abbess na ipaliwanag ang kanyang sarili. Makinig kayo sa akin. Hindi ako nagtaksil sa aking mga kauri. Sinubukan ni Daryl na panatilihin ang kanyang postura at dahan-dahang magpaliwanag. Pero bago pa man siya makapagsalita, humakbang na paabante si Abbess Mother Serendipity at agad na itinutok ang mahaba niyang espada kay Daryl. Gumalaw ang mapula niyang mga labi habang nagtatanong ng, "Ano ba ang masasabi mo para sa sarili mo? Ano pa bang maidadahilan mo ngayong nakita ka na naming nakasuot ng armor na ginagamit ng New World? Walang hiya ka! Sisiguraduhin kong mamamatay ka na ngayong araw." Dumagundong ang napakahabang espada ni Abbess Mother Serendipity habang direktang tinutusok si Daryl. "Sabay-sabay natin itong gawin. Tapusin na natin ang hayop na ito." Dito na sumali sina Master Leonard, ang leader ng beggar sect, at ang iba pa nitong mga kasama gamit ang kanilang mga sandata habang nilalabas ang kanilang mga galit. "Kayo!" Namula rito ang mga mata ni Daryl. Hindi siya makapagsalita sa ipinakita ng mga taong ito sa kanya. Nasusuka siya sa mga ito. Minura niya ang mga ito sa kanyang sarili, at sumigaw sa 30 mga sundalo na, "Umatras na tayo. Dali!" Naghuhukay lang sila ng sarili nilang mga libingan kung makikipaglaban sila sa ganoon karaming mga elite ng kabilang panig. Tumakbo si Daryl pababa ng bundok kasama ng 30 niyang mga sundalo. Si Daryl ay lumaki sa Donghai City, kaya naging pamilyar siya sa lugar na nasa paligid ng Wishing Star Tower. Alam na alam niya kung nasaan ang mga tagong daanan nito pababa sa bundok at kung saan ang pinakamabilis na ruta rito. Sa loob ng isang iglap ay agad na nawala si Daryl kasama ng 30 niyang mga sundalo sa loob ng isang masukal na kagubatan. Nainis dito ng husto ang mga elite na humahabol kay Daryl. Wala nang nagawa ang mga ito kundi bumalik sa Wishing Star Tower. Ang tower na ito ay ang pinakaimportanteng checkpoint sa loob ng Donghai City. Kaya sa sandaling makuha ng New World ang tower, magiging madali na lang para sa mga mananakop na pumasok sa sentro ng Donghai City. At magiging isa itong napakalaking trahedya para sa panig ng World Universe. Kaya maraming mga elite mula sa iba't ibang sekta ang nagtipon-tipon sa Wishing Star Tower. Umupo ang mga ito sa first floor ng tower. Itinaas ni Abbess Mother Serendipity ang kanyang kamay at hinampas ng malakas ang lamesa, habang nanalamig na sinasabing, "Hayop talaga ang Daryl na iyon. Dapat lang na mamatay siya sa pagsaling ginawa niya sa New World." Isa siyang native ng Donghai City, kaya pamilyar si Daryl sa topografiya nito. At ngayong sumali na ito sa panig ng kalaban, magiging isang malaking disadvantage na para sa panig ng World Universe sa sandaling mapayuhan ni Daryl ang mga commander ng kalaban tungkol sa kung paano nila tayo atakihin ng tama. Oo nga, dapat lang na mamatay ang hayop na iyon. Nagkaroon ng mainit na diskusyon sa loob ng kwartong ito habang makikita sa mukha ng lahat ang matinding galit. Dito na biglang nagsalita ang isa sa kanila pero kung sa loob nga siya ng kampong itinayo ng New World nagtatago, hindi magiging madali para sa atin ang pagpatay sa kanya. Agad na natahimik ang lahat ng marinig nila ito. Tama nga ang sinabi nito. Marami nga ang mga elite ng New World kaya magiging mahirap para sa kanila ang pagpatay kay Daryl. Nanatili ang katahimikan ng lahat ng higit 10 minuto. Dito na tumayo si Naomi mula sa Wanderer Sect para sabihin, dahil hindi natin mapatay si Daryl, patayin na lang natin ang pamilya niya. Oo nga. Dapat lang na maparusahan siya ng matindi.
Nagawa na tayong pagtaksilan ni Daryl nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang mga kontinente. Kaya kung hindi natin siya mapaparusahan ng husto, maaaring marami sa ating mga tao ang gumaya sa kanyang ginawa. Napino ang lahat ng self-righteousness habang binabati ko si Daryl sa mga sandaling ito. Dito na tumayo si Master Leonard para ayusin ang kanyang lalamunan at sabihin, maaari ba na manahimik muna tayong lahat? Tumingin si Master Leonard sa kanyang paligid at sinabing, kahit napatayin pa natin ang kanyang mga pamilya, ano ang mababago nito sa takbo ng digmaan? Mas palalalain lang nito ang sitwasyon na siya ring magiging dahilan ng pagtindi ng hinanakit sa atin ni Daryl, dito na niya tayo magagawang pagtaksilan ng husto. Nang marinig nila ang mga sinabi ni Master Leonard, agad na kumalma ang lahat. Nagpalitan din ang mga ito ng tingin sa isa't isa habang nagpapakita ng magkahalong mga itsura. Ano ang ibig mong sabihin, Master Leonard? Kalmadong tanong ni Abbess Mother Serendipity. Sumimangot ito at gumawa ng isang naiinis na tono. Walang kapatawaran ang ginawang iyon ni Daryl. Ano ang ibig mong sabihin na walang mangyayaring maganda sa pagpaparusa natin sa isang taksil na kagaya niya? Ngumiti rito si Master Leonard at sumagot ng, huwag kang magpanik. Mayroon akong magandang idea. Pwede nating dukutin ang kanyang mga magulang at asawa para mapalabas siya sa kanyang lungga. Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Master Leonard. At sa sandaling lumabas na ito para iligtas ang kanyang pamilya, agad na natin siyang atakihin at papatayin sa lugar na iyon. Oo nga, maganda ang ideya niya. Sang-ayon ng lahat. Sa kabilang banda ng Donghai City, sa bangketa ng Red Flag Pedestrian. Naging maganda ang panahon at napuno ang mga kalye ng tao. Nagpadala ang New World ng mga sundalo para atakihin ang Donghai City kaya mabilis na kumalat ang balitang ito na parang isang wildfire sa Donghai City kagabi. Dito na nagpanik ang lahat ng mga nakatira rito. Pero hindi nagtagal ay naglabas ng statement ang iba't ibang mga sekta na nagsasabing papaalisin nila ang mga sundalo ng New World habang sinasabi sa mga taga Donghai City na huwag mangamba sa anumang pwedeng mangyari sa sandaling masakop ang Donghai City ng New World. Isang napakalaking assurance ng statement na ito para sa mga taong nakatira sa Donghai City. Kaya nagbukas ang mga negosyo na parang walang nangyari. Nanatili pa ring masigla ang paligid ng Red Flag Pedestrian. Kasalukuyang namimili si Samantha sa isang high-end women's clothing store. Mahal ang mga damit na ibinibenta rito pero magagawa niya naman itong bilhin dahil isa siyang mayamang babae. Nitong nakaraan ay naging maganda ang pagsasama ng kanyang anak na si Lily at ng kasintahan nitong si Wade. Nasa punto na silang dalawa ng pag-uusap tungkol sa kanilang kasal. Binigyan ni Wade si Samantha ng $8,800,000 bilang bigay kaya. Natuwa naman dito ng husto si Samantha. Kaya maaga siyang gumising para mamili ng damit. Dahil ikakasal na ang kanyang anak, kinakailangan niyang maghanda ng ilang mga damit para maging maayos ang kanyang itsura sa darating na kasal ni Lily. Nang magbabayad na sana siya sa mga pinamili niyang damit, 2 tao ang pumasok sa tindahan. Sumama ka sa amin. Agad na dinukot ng 2 si Samantha. Bakit niyo ako inaaresto? Natakot dito si Samantha at nagsimula ng humingi ng tulong sa ibang tao. Sinuntok siya ng 2 at agad na nawalan ng malay. Mabilis na tumalon at lumipad ang 2 sa air papunta sa Wishing Star Tower. Sa loob ng Wishing Star Tower, makikitang nagtitipon-tipon ang mga elite mula sa iba't ibang mga sekta. Makikita sa harapan ng mga elite na yon ang 4 na taong nakatali ng mahigpit sa kanilang mga pwesto. Ito ay sina Samantha, Lily at mga magulang ni Daryl. Matagal-tagal na ring naninirahan sa probinsya ang mga magulang ni Daryl pero nagawa pa rin silang arestuhin ng mga elite. Ikaw, sa wakas ay napipilitang na ring ngumiti si Samantha habang sinasabi na, mga kaibigan, ano ang ginagawa niyo sa amin? At pagkatapos ay agad siyang nagbigay ng isang nanggigigil na tingin sa mga magulang ni Daryl. Siguradong dahil na naman ito sa walang kwenta nilang anak. Mayroon na naman siguro itong ginawa na hindi maganda kaya na naman sila nadamay sa gulong pinasok nito. Dahan-dahang naglakad palabas si Abbess Mother Serendipity at nakangising tumingin kay Samantha habang sinasabi na nagtaksil si Daryl sa World Universe at nakipagtulungan sa mga sundalo ng New World. Kasalukuyan na niya ngayong pinaplano ang pagbagsak ng Donghai City. Manugang niyo siya kaya alam niyo na ba kung bakit kayo nandito ngayon? Ano?
Nagulat dito si Samantha. Nakipagtulungan si Daryl sa panig ng New World. Palagi niyang itinuturing si Daryl bilang isang walang kwentang manugang. Pero hindi niya inakala na kaya pala talaga nito na maging isang traidor. Mukhang isa ngang magandang desisyon para sa kanyang anak ang pakikipaghiwalay dito. Dito na nababagabag na sumagot si Samantha ng mali kayo ng hinuli. Wala nang kahit na anong koneksyon ang aking anak kay Daryl. Kaya wala na rin kaming kinalaman pa sa mga ginagawa nito. Pagkatapos nito ay humarap si Samantha sa mga magulang ni Daryl at sinabing sila ang mga magulang ni Daryl. Dapat lang natanungin mo sila kung bakit naging ganito ang anak nilang si Daryl. Grabe! Dito na tumingin ang mata ng lahat sa mga magulang ni Daryl. Namutla ang mukha ni Drake habang malakas na sinasabing, pakinggan niyo akong lahat. Isang batang may prinsipyo si Daryl. Kaya nakahanda akong itaya maging ang buhay ko para sabihin na hindi siya magiging isang traidor. Nagawa niyang sabihin ang malakas at puno ng paninindigan na mga salitang iyon sa lahat. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Drake. Naniniwala siyang hindi kailanman magiging traidor ang kanyang anak. Oo nga. Mukhang hindi niyo yata naintindihan ang aking anak. Nababahalang dinagdag ni Luna sa sinabi ng asawa niyang si Drake. Tinuruan niyan ang kanyang anak na lumugar sa tama mula noong bata pa lang ito. Kaya paano nito magagawa na maging isang traidor? Hindi kailanman mapapaniwalaan ni Luna ang paratang na ito sa kanyang anak. Manahimik ka! Nagpakita si Megan ng isang nanlalamig at galit na mukha habang naglalakad palapit para sampalin si Luna ng biglaan. Slap! Ito na ang pinakamalakas na sampal na magagawa niyang ibigay kay Luna sa mga sandaling iyon. Napasigaw naman si Lina sa sobrang sakit. Isang marka ng palad ang mabilis na nagpakita sa kanyang mukha habang tumutulo naman ang dugo sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Nakasuot ng armor na ginagamit ng New World ang anak mo. Nakita naming lahat iyon. Nanalamig na sagot ni Megan habang nilalabas ang kanyang sama ng loob. Bilang mga magulang, ano ba ang itinuro niyo sa kanya? Ito ba ang bunga ng inyong pamilya? Mga wala kayong kwentang lahat. Dito na nagbigay ng isa pang sampal si Megan sa mukha ni Luna. Hoy ikaw! Paano mo nagawa namang bugbog ng walang awa? Matapos makita ang nabugbog niyang asawa, nanginig ang dibdib ni Drake habang sumisigaw kay Megan. Walang awa. Lumabas si Abby's Mother Serendipity na may dalang espada at galit na tumitig sa nagsalitang si Drake. Isang traidor ang anak niyo. At iyon ang katotohanan. Isa siyang hayop, isang makasalanan na nagtaksil sa World Universe. Hindi, iling ni Drax sa kanyang ulo, pero maririnig pa rin ang hindi mapapantayang paninindigan nito sa kanyang tono. Hindi niya magagawa ang bagay na iyon. Hindi kailanman. Suminghal naman dito si Abby's Mother Serendipity. Ang ibig mo bang sabihin ay nagkamali kaming lahat sa napakabait mong anak? Pinamunuan niya ang mga sundalo ng New World at patagong naglibot sa isang bundok na nasa likuran ng Wishing Star Tower. Napakatibay ng ebidensya na aming nakita. Pero nagawa mo pa rin itong itanggi? Haha! Tumawa si Drake habang nagingit-ngit ang kanyang mga ngipin bago sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Hinding-hindi ako maniniwala sa mga kalokohang pinagsasabi mo. Inuulit ko, hindi ganoong klase ng tao ang anak namin. Ayaw mo pa ring maniwala. Nagngit-ngit na rin sa mga sandaling ito ang mga ngipin ni Abby's Mother Serendipity. Megan, ituloy mo ang pambubugbog. Umabante si Megan at itinaas ang kanyang kamay para magbigay ng sunod-sunod na sampal. Slap! 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 Mas patindi ng patindi ang mga sampal na ginawa nito. Kaya paano ito magagawang tiisin ni Drake sa kanyang edad? Habang naririnig ang malalakas na sampal sa paligid, nanalamig na sinabi ni Abby's Mother Serendipity na, like father like son. Kung hindi mo magagawang aminin ang kasalanan ng iyong anak, bubugbugin ka namin hanggang sa umamin ka sa harapan ng lahat. Huwag. Tumigil na kayo, sabi ng nagmamakaawang si Luna. Sinubukan niyang pakawalan ang kanyang sarili pero mahigpit ang kanyang pagkakatali at hindi rin makagalaw sa mga sandaling ito. Dito na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, sa altar ng Elysium Gate. Umupo si Daryl sa hall ng may bagsak na mukha. Sinama niya ang 30 niyang mga bagong tauhan sa Elysium Gate. Dumating sina Henry B. General,
ang 4 warlords at ang 10 heaven masters sa pinto at lumuhod sa isa nilang mga tuhod. At pagkatapos ay sabay-sabay silang sumigaw ng Sect Master. Buong galang na sinabi ni Zephyr na, nandito na po ngayon ang lahat ng taong sumusunod sa Elysium Gate, Sect Master. Tumango rito si Yu Feng, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa mga disipulo ng Elysium Gate na nasa kanyang harapan. Paisa-isa niyang sinabi sa mga ito na, kayong lahat, nandito na ang New World habang nakatayo naman tayo sa lugar na ito bilang mga anak ng World Universe. Nanganganib ngayon ang ating lupang sinilangan, kaya dapat lang natin itong ipaglaban. Puno ng paninindigang nagsalita si Daryl, nagtitipon-tipon na ngayon ang 6 na naglalakihang mga sekta sa Donghai City para itaboy ang panig ng New World. Papamunuan niyo ang mga disipulo ng Elysium Gate papunta roon para magbigay sa kanila ng agarang suporta. Nakahinga rito ng maluwag si Daryl. Kahit hindi naging maganda ang impresyon niya sa 6 na naglalakihang mga sekta, at ituwing bilang mga taong mahilig na gumawa ng gulo. Naniniwala siya na dapat lang isantabi ng lahat ang kanilang mga alitan, at magkaisa, para labanan ang tunay nilang mga kalaban. Dapat na magpunta ang Elysium Gate sa frontline, para tumulong sa pagdepensa ng Donghai City. Opo. Isang sagot ng 4 warlords. Makalipas ang kalahating oras, pinamunuan ni Dari ang napakahabang linya ng kanyang mga disipulo paalis ng altar. Nasa higit 1-0-0-0 ang mga disipulo ng Elysium Gate, kaya magiging malaki ang tulong na maibibigay ng mga ito sa panig ng World Universe sa sandaling sumali sila sa digmaan. Tinawagan si Daryl si Shelly para humingi ng tulong para matingnan ang kanyang asawa. Sinabi niya na magugutom ng husto ang kanyang asawa dahil hindi pa niya nagagawang makabalik dito. At pagkatapos niyang ibaba ang kanilang tawag ni Shelly, muling nagring ang kanyang cellphone. Ring. Agad na nagdilim ang mukha ni Daryl nang silipin niya ang caller ID nito. Ang tawag ay nagmula kay Megan. Hindi na naging komportable ang dibdib ni Daryl sa mga sandaling ito. Bakit kaya siya magagawang tawagan ni Megan? At pagkatapos itong titigan ng ilang sandali, pinindot na rin ni Daryl ang answer button. At nang kumonekta ang kanilang tawag agad niyang narinig ang nanlalamig na boses ni Megan. Daryl, magpunta ka sa Wishing Star Tower kung may natitira pang pagkatao sa'yo. Hihintayin ka namin doon. Naging demanding ang kanyang tono na parabang inuutusan nito si Daryl. Naiirita namang sumagot si Daryl ng, bakit naman ako magpupunta riyan? Daryl, ayoko nang makipaglokohan sa'yo. Hawak namin ngayon ang mga magulang mo. Kaya kung ayaw mong may mangyari sa mga ito, bilisan mo nang magpunta rito. Agad na ibinaba ni Megan ang telepono pagkatapos nitong magsalita. Ano? Agad na bumagsak ang mukha rito ni Daryl kasabay ng pagblangko ng kanyang isipan. Sa kabilang banda ng Wishing Star Tower. Dinipensahan nila ang tower gamit ang mga elite nilang disipulo. Mahigpit na nagbantay ang mga ito. Sa unang palapag ng tower, nagtipon-tipon ang mga naglalakihang sekta para pag-usapan ang gagawin nilang mga estratehiya sa pagtataboy ng mga sunadong ipinadala ng New World. Matagal na rin ang panahong lumipas mula noong unang magsagupaan ang dalawang panig na nangyari kaninang umaga, pero nagkaroon pa rin ang mga Sect Master ng World Universe ng bagay na kanilang kinatatakutan. Maraming nang namatay na sundalo sa magkabilang panig, at kasalukuyan nang magkapantay ang kanilang mga lakas. Pero alam pa rin ng mga taong nandito na magiging imposible para sa kanila na matalo ang mga sundalo ng New World. Ang rason kung paano sila naging kapantay ng mga ito ay dahil sa kawalan ng mga taga New World ng kaalaman sa lupain ng Donghai City, kaya nasa disadvantage na ang mga ito mula noong simulant nila ang pag-atake. Hindi naging maganda ang sitwasyong ito para sa mga taga World Universe. Dahil sa sandaling umabot pa ang digmaang ito ng 2 araw ay magagawa ng maging pamilyar ng kanilang kalaban sa lupain ng Donghai City. Dito na tuluyang matatalo ng mga ito ang panig ng World Universe. Umupo ang mga kalmadong Sect Master sa lugar na iyon. Nang marinig nila ang isang nababahalang boses. Report. Isang disipulo ang malakas na sumigaw mula sa labas ng pinto. Report. Nandito na po si Daryl. Ano naman kung nandito siya? Bakit ka nagpapanik? Nanlalamig na sagot ni Abbess Mother Serendipity. Bang? Dito na nila narinig ang isang malakas na pagsabog. Nagkapira-piraso ang pinto papasok sa kinaroroonan nilang kwarto, habang nababalot naman ng alikabok ang hangin sa kanilang paligid.
Nang mawala ng dahan-dahan ang alikabok, agad na nagsitingin ang mga Sekmaster sa pinto, at natigilan sa kanilang nakita. Dito nila nakita ang isang lalaking nakatayo sa pinto, mag-isa lang silang pinuntahan nito. Walang kahit na anong emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Ito ay walang iba, kundi si Daryl. Kulay dugo na ang kanyang mga mata. At ang sinumang makakakita rito, ay siguradong makakaramdam ng takot sa kanilang dibdib. Agad ding gumuho sa kanyang loob si Megan. Matagal na niyang kilala si Daryl pero hindi pa niya ito nakikitang magalit ng ganito. Hayop ka! Tumayo si Abbess Mother Serendipity at galit na tumuro kay Daryl. Nanlalamig ang kanyang mukha habang tumitingin sa kanyang paligid ang kanyang mga mata hanggang sa tumama ito sa mukha ni Megan. Nasaan na ang mga magulang ko? Dito na lumabas ang ilang mga nanlalamig na salita sa bibig ni Daryl. Si Megan ang tumawag sa kanya, kaya ito ang napili niyang tanungin. Hindi naman nagpanik si Megan, kahit na naramdaman niya ang tindi ng galit ni Daryl. Suminghal lang ito at sinabing, mukhang mayroon ka pa rin palang konsensya, Daryl. Inakala ko na wala ka ng pakialam maging sa mga magulang mo. Gumuho rito ang mukha ni Dario. Ayaw na niyang makipaglokohan kay Megan, kaya tinanong niya itong muli ng, nasaan na ang mga magulang ko? Sumimangot naman si Megan at nanlalamig na sinabing, sasabihin ko ang bagay na ito sa iyo, Daryl. Huwag mo akong sisigawan. Sino ka ba sa tingin mo? Palagi niyang hinahangaan noon si Daryl dahil sa tinatanglay nito na hindi mapapantayang lakas. Pero matapos makita ang tunay nitong kulay, agad na nakaramdam si Megan ng napakatinding galit at hinanakit dito. Mula noong unang panahon, hindi pa nagkakasundo ng kahit na isang beses ang mabuti at ang masama. At totoo rin na sumali si Daryl sa Eternal Life Palay Sect. At hindi lang iyon. Nagawa niya ring sumali sa panig ng New World at pagtaksilan ang pinagmulan niyang World Universe. Matatawag niya pa bang tao ang kanyang sarili? Mas masahol pa siya kaysa sa mga hayop. Para kay Megan, mas ok pa ang fiant niyang si Kent ng 1,000 o maging 10,000 beses kaysa kay Daryl. Tatanungin kita ulit, nasaan na ang mga magulang ko? Halos sumigaw na si Daryl sa dulo ng kanyang lalamunan, habang nagsasara ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa kanyang mga magulang, siguradong mawawala na sa kanyang sarili si Daryl. Ano ka ba talaga, Daryl? Nagkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na harapin ang mga magulang mo matapos ng ginawa mo. Sa mga sandaling ito, tumayo si Spencer mula sa Mountain Peak Sect para kausapin si Daryl. Noong dumalo sila sa Lion Slaughtering Conference, sinakipaglaban si Spence kay Daryl bilang isang contestant, pero nagawa siya nitong matalo sa loob ng ilang mga segundo. Nasa level 5 Master General na noon ang lakas ni Spencer. Hinirang si Spencer bilang isang aspiring leader ng bagong henerasyon sa komunidad ng mga cultivator, pero agad na naging biro ang tingin sa kanya ng lahat matapos siyang matalo ni Daryl sa loob lang ng ilang segundo sa Lion Slaughtering Conference. Mula noon ay nagtanim na siya ng sama ng loob sa kanyang puso, habang paulit-ulit na sinasabi na kanyang sarili na tatalunin niya si Daryl para maipakita sa lahat ang tunay niyang kakayahan. Sinabayan niya ito ng walang humpay na pagsisikap sa pagpapalakas ng kanyang sarili hanggang sa umabot ang kanyang lakas sa level 1 Martial Marquis. Nang tumayo si Daryl sa harapan ni Spencer, agad na kinain ng kanyang emosyon si Spencer. Naglakad siya sa tabi ni Daryl. Itinaas ang kanyang kamay at tumuro sa mukha ni Daryl habang naninermong sinasabi na, ako ang tatalo sa iyo ngayong araw, hayop ka. Isang mahabang saber ang nagpakita sa kanyang kamay nang sabihin niya ang mga bagay na yon. Itinaas niya ito ng husto at mabilis na ibinaba papunta sa dibdib ni Daryl. Gusto niya itong patayin. Walang duda na gusto niyang angkunin ang buhay ni Daryl. Pero tumayo lang doon si Daryl, hindi ito gumalaw at nanatiling stable na parabang isang bundok. Lumayo ka sa akin. Ito ang sinabi ni Daryl. Ayaw na ayaw niyang dinuduro siya ng kahit na sino sa kanyang mukha. Halos tumama na ang daliri ni Spencer kanina sa kanyang mukha kanina. Habang papalapit ang saber ni Spencer, mabilis nanlamig ang mga mata ni Daryl. Dito na lumabas ang puro niyang internal energy na nasa level 4 Martial Marquis. Ikaw. Naramdaman ni Spencer na parabang sinasakal ng mga invisible na kamay ang kanyang lalamunan, kaya hindi na siya makapagsabi ng kahit ano. Klang! Hinawakan ni Spencer ang kanyang saber, pero bago pa man ito tumama sa dibdib ni Daryl,
itinaas na nito ang kanyang kamay para hawakan ng maigi ang kamay ni Spencer. Crack! Crack! Pinadaloy ni Daryl ang internal energy sa kanyang kamay para makapagbigay ito ng mas matinding lakas, habang hawak-hawak ang wrist ni Spencer. Naramdaman ni Spencer na malapit ng mag-crack at magkapira-piraso ang kanyang mga buto. Isang kakaibang uri ng sakit ang kanyang naramdaman na sinundan ng mga tunog ng nadudurog niyang mga buto. Crack! Crack! Arf! At sa huli ay hindi na ito nagawa pang tiisin ni Spencer. Tumulo na ang malalaking butil ng pawis sa kanyang mukha habang sinusubukang alisin ang kanyang wrist na hawak ni Daryl at desperadong sumisigaw sa paligid. Hindi niya inakalang mangyayari ang bagay na ito. Matapos ng napakatagal niyang pagpapalakas, hindi pa rin niya matalo-talo si Daryl sa isang duelo. Nanginig naman ang mga bibig ng mga Secmaster na nasa kanilang paligid nang makita nila ang mga nangyari. Huling tanong ko na ito. Nasaan na ang mga magulang ko? Sumara na ng husto ang mga kamao ni Daryl habang sumisigaw na parang isang leon. Arf! Nagpatuloy sa kanyang pagsigaw si Spencer, malapit nang madurog ni Daryl ang kanyang wrist. Dito na siya biglang umiyak ng malakas at sumigaw ng, "Master, iligtas mo po ako." Pop! Mabilis namang tumayo ang Secmaster ng Mountain Peak Sect, kasalukuyang balot ng dilim at panlalamig ang mukha nito. Si Spencer ang pinakapaborito niyang disipulo. Kaya malaking kawalan para sa Mountain Peak Sect ang pagkaparalisa ng kamay nito. Hayop ka! Dadalhin kita sa mga magulang mo. Pakawalan mo lang ang disipulo ko. Sigaw ng Secmaster ng Mountain Peak Sect. Wala namang naging ekspresyon sa sinabing ito ng Secmaster si Daryl. Wala na siyang pagbabalingan ng kanyang galit pero nagawa niya pa ring pakawalan si Spencer. Dito na bumaba ang ilang mga disipulo ng ME Sect mula sa second floor. Sinamahan ng mga ito ang dalawang mga babae. Ito ay walang iba kundi sina Lily at Samantha. Nagulat si Daryl nang makita niya ang dalawang ito. Bakit nila inaresto ang mga ito? Ito na ang iyong biyenan at asawa. Hindi mo ba inasahang arestuhin din namin sila? Dahan-dahang tumayo si Abbess Mother Serendipity at suminghal sa harapan ni Daryl. Bumagsak ang mukha ni Daryl pero hindi pa rin niya nagawang magsalita. Hindi na nakapagpigil pa sa kanyang sarili si Samantha. Nagsimula na itong murahin si Daryl. Napakawalang kwenta mo talaga, Daryl. Hindi na natapos-tapos ang mga gulong pinasok naming mga lindon mula noong una ka naming makilala. Hindi ka lang isang basura, kundi isa ring delubyo sa buhay naming lahat. Kinamuhian nito ng husto si Daryl. Kung hindi dahil kay Daryl, bakit sila dudukutin at bibihagin ng mga ito? Hindi naman nagsalita ng kahit ano si Lily. Tuluyan na niyang nakalimutan kung sino ba talaga si Daryl. Pero madalas niyang naririnig ang kanyang ina na tinatawag si Daryl bilang isang walang kwentang basura at hayop. Kaya napuno rin ng galit ang kanyang mga mata nang makita niya si Daryl. Huminga naman ng malalim si Daryl, tumitig siya kay Abbess Mother Serendipity at sinabing, wala kayong mahihita sa pagdukot niyo sa maginang ito. Wala na akong koneksyon sa pamilya Lindon. Kaya wala nang epekto sa akin ang kanilang mga buhay. Tinutulungan talaga ni Daryl sina Samantha at Lily sa pagsasabi ng mga bagay na yon. Pero agad namang sumagot ang walang pasasalamat na si Samantha nang, mas masahol ka pa sa hayop, Daryl. 3 taon kang nakitira sa aming mga lindon, pero nagawa mo pa ring sabihin na wala ka nang kinalaman sa buhay naming magina. Mas pipiliin ko pang magpakain ng isang aso, kaysa pakainin ang isang kagaya mo. Hindi na-realize ni Samantha na mas magiging ligtas para sa kanila ni Lily ang paglayo ni Daryl sa pamilya Lindon. Mas tumindi ng tumindi ang panenermong ginagawa ni Samantha habang tumatagal. Dito na kumunot ang noo ni Abbess Mother Serendipity. Mukhang wala na nga talagang koneksyon sina Samantha at Lily kay Daryl. Hindi na niya dudukutin pa ang mga ito kung alam niya lang ang tungkol dito. Dito na ikinaway ni Abbess Mother Serendipity ang kanyang kamay at sinabing, dalhin niyo na ang mga magulang niya rito. Opo. Tango ng ilang mga disipulo ng ME Sect. At pagkatapos ng isang sandali ay kasama na ng mga itong bumaba sina Drake at Luna. Buzz! Nanginig ang ulo ni Daryl nang makita niya ang kanyang mga magulang. Halos tumulo na rin ang luha sa kanyang mga pingi. Punong-puno ng bugbog ang mukha ni Drake. Makikita rin ang mga marka ng latigo sa katawan nito.
Maging ang kanyang ina ay nasa nabugbog na ring kondisyon. Namaos ang boses ni Daryl habang nararamdaman na parabang pinupunit ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Anak, sabihin mo nga sa akin, isa ka ba talagang traidor? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Drake. Napuno ng sugat ang buo niyang katawan, habang babad na babad sa sarili niyang dugo ang suot niyang mga damit. Hindi po. Hindi po, pa. Sigaw ng nasasaktang si Daryl. Hindi, sinabi mo bang hindi? Itinaas ni Abby's Mother Serendipity ang kanyang wrist at isang mahabang espada ang nagpakita sa kanyang kamay. Nakasuot ka ng armor na ginagamit ng New World pero nagawa mo pa ring identity na isa kang traidor. Kung ganoon, sino ba talaga ang traidor? Ikaw, sigaw ni Daryl habang tumuturo kay Abby's Mother Serendipity. Sinasabi mo na nagmula ka sa mga kilala ko nun mga sekta, pero bakit hindi mo ako hinahayaang ipaliwanag ang aking sarili? Pinagpilitan mo na isa akong traidor, at nagawa niyo pang saktan ang aking mga magulang, ni hindi nga sila mga cultivator. Ito ba ang dapat na gawin ng isang disenteng tao? Nagulat ang lahat sa paglalabas ng hinanakit ni Daryl. Nagsitayo ang mga cultivator mula sa iba't ibang sekta, habang tinuturo at minumura si Daryl. Hayop ka! Ang lakas ng loob mong magsabi sa amin ng mga ganyang bagay. Kalokohan! Nakipagsanib puwersa ka sa mga sundalo ng New World para saktan ang iyong mga kababayan. Ito ay tinatawag na pagtataksil. Kaya deserve ng mga magulang mo ang kahit anong pagpapahirap na gawin namin sa mga ito kahit napatayin pa namin sila. Oo nga, dapat lang silang mamatay nang dahil sa maling pagpapalaki sa kanilang anak. Parang matataas na along narinig ni Daryl ang mga sinabing iyon ng mga taong nagmula sa 6 na naglalakihang mga sekta. Namula ang mga mata ni Daryl habang tumatawa at sumisigaw ng, ako. Nakipagtulungan sa mga sundalo ng New World. Nakita niyo ba akong pumatay ng kahit na sinong taga-World Universe? Dito na narinig ng lahat ang isang mahinang tunog habang nagpapakita ang blood-drinking sword sa kamay ni Daryl. Masyado kayong defensive sa mga sarili niyo. Kukunin ko na ang mga magulang ko ngayon. Ang sinumang pipigil sa akin ay mamamatay. Mahinang sagot ni Daryl. Kamatayan ang naghihintay sa sinumang pipigil sa kanya. Parang kidlat na narinig ang simpleng babala na ito ni Daryl sa lobby ng Wishing Star Tower. Nang biglang marinig nila ang boses ng isang babae. Kung ganoon, tingnan natin kung paano mo gagawin yon. Nanlamig ng husto na parang isang yelo ang boses na yon. Sinundan nila ang pinanggalingan ng boses, at doon nila nakita ang isang babaeng nakalutang sa gitna ng ere, mukha itong isang pinagpala na diwata. Para bang nagawang pigilan ng paghingang nilabas ng isang nanalamig na diyosa ang kabastusang sinasabi ng isang makasalanang lalaki. Ito ay walang iba kundi ang sect leader ng IMI na si Ice Lady Goddess, Aurora Hansen. Itinaas niya ang malajed niyang kamay agad na hinampas sa dibdib ni Daryl. Dito na tuluyang lumiit ang mga pupil sa mata ni Daryl. Siya lang ang bukod tanging nakalasap ng tunay na lakas ng palad na ito sa kanilang lahat na nasa loob ng Wishing Star Tower. Nabalot ng katahimikan ang hangin sa kanilang paligid habang kumakalat ang nanlalamig na aura ng diyosa sa loob ng kwarto. Masyadong naging mabilis at matindi ang paggalaw na iyon ng palad, kaya hindi na ito nailagan pa ni Daryl. Wala na siyang nagawa kundi itaas ang kanyang kamay habang sinusubukan na salagin ang pag-ataking iyon. Boom! Dumura ng dugo si Daryl nang magtama ang kanilang mga palad sa gitna ng ere, kasabay ng malakas na pagtalsik ng kanyang katawan na parang isang sirang saranggola. Napakalakas ng internal energy na ito. Bumagsak si Daryl sa lupa, takot na takot niyang tinitigan si Aurora. Dumura muli siya ng dugo, naramdaman ni Daryl na parabang masisira na ang mga meridian ng kanyang katawan. Itali niyo siya, nanlalamig na utos ni Aurora. Naglakad ang ilang disipulo ng IMI papunta kay Daryl para itali ito. Nasaktan naman dito ng husto si Daryl, walang sinuman ang naniwala sa kanya. Nang malaman ni Daryl na nahuli ang kanyang mga magulang, gusto niya sanang pamunuan ang Elysium Gate para atakihin ang mga sektang dumukot sa kanyang mga magulang at iligtas ang mga ito. Pero matapos niyang pag-isipan ito ng mabuti, mas minabuti ni Daryl na huwag na itong gawin. Naging humina ang kanilang kontinente sa harap ng tunay nilang mga kalaban. Pinangunahan ni Daryl ang mga disipulo ng Elysium Gate para makipaglaban sa iba't ibang mga sektang nagdala ng pighati at kamatayan sa lahat.
Masyadong importante para sa sitwasyong ito ang bawat elite ng World Universe na napapatay ng mga kapwa nilang taga-World Universe. Kaya nagdesisyon si Daryl na iligtas ang kanyang mga magulang ng mag-isa. Inaasahan niyang makikinig ang mga sektang ito sa kanyang paliwanag pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga ito na gawin iyon. Walang pag-aalinlangan nilang itinali si Daryl. Lumapit si Megan at biglang sinampal si Daryl sa kanyang mukha. Traitor! Malakas na sigaw ng nanlalamig na si Megan. Hindi pa siya kontento sa isang sampal, kaya inulit niya pa ito ng ilang beses. Nasa 7 hanggang 8 beses nitong sinampal si Daryl at ang bawat isa ay mas malakas kaysa noong una. Slap! Slap! Naramdaman ni Daryl ang pagyanig ng kanyang isipan sa walang tigil na pagsampal sa kanya ni Megan. Isang linya ng dugo ang tumulo sa gilid ng kanyang bibig. Mas tumindi pa ang galit ni Megan habang sumisigaw kay Daryl ng, "Nararapat ka lang na mapunta sa impyerno, traitor." May hawak ito na mahabang espada sa kanyang kamay na kanyang ginamit para saksakin ang puso ni Daryl. Klang! Pero isang bead ng mga Buddhist ang tumama sa mahabang espada ni Megan na nakapagpatalsik dito. Ang gumawa nito ay walang iba kundi si Master Reed. Napaatras ng ilang hakbang si Megan patalikod, halos lumipad na rin ang mahabang sword na kanyang hawak. Nasusurpresa niyang tiningnan si Master Reed at sinabing, "Ano ang ginagawa mo, Master?" Na-confuse din dito ang iba nilang mga kasama sa Wishing Star Tower. Isang hayop si Daryl. Kaya hindi ba dapat lang namamatay ito? Bakit siya niligtas ni Master Reed? Dahan-dahang pinagdikit ni Master Reed ang kanyang mga palad. Amitabha. Tumingin si Master Reed sa naguguluhang mga tao, at nagpaliwanag na, kahit na nakagawa si Daryl sa atin ng isang walang kapatawarang kasalanan, magagamit pa rin natin siya sa ating advantage ngayong nandito na ang mga kalaban. Bilang parte ng New World, malaki ang magiging pakinabang natin sa kanya. Pakinabang. Paano magkakaroon ng pakinabang si Daryl? Nagpalitan ng tingin ang lahat habang nagbabago ang ekspresyong ipinapakita ng kanilang mga mukha. Tahimik na tumingin si Master Reed kay Daryl at sinabing, "Daryl, anuman ang rason ng iyong pagsali sa hukbo ng New World, humihiling ako na tulungan mo kami sa pagtalo sa aming kalaban. Tandaan mo na hawak namin ang iyong mga magulang. Kaya kung may natitira ka pang konsensya sa iyong sarili, tutulungan mo kaming matalo ang kalaban naming ito. Ipinapangako ko na pakakawalan namin ang iyong mga magulang sa sandaling pumayag ka rito. Kalabanin ang hukbo ng New World." Nagdalawang isip dito si Daryl pero tiningnan niya pa rin ang mga mata ni Master Reed. "Ano ang gusto mong gawin ko sa mga ito?" Hindi kailanman pumanig si Daryl sa hukbo ng New World. Pero papayag pa rin ito sa kung ano man ang pinaplano ng mga taga-World Universe, hanggat isa itong reasonable na pakiusap at ang kapalit nito ay ang kalayaan ng kanyang mga magulang. Hindi naman siya sinagot ni Master Reed. At sa halip ay tumingin ito kay Master Leonard na nakatayo sa kanyang tabi. Umabante si Master Leonard. Nanalamig niyang tiningnan si Daryl habang sinasabi ang mga salitang, "Mayroon ako rito na isang bote ng ecstasy elixir. Magpunta ka sa tent ng New World at ilagay ito sa pinagkukunan nila ng mainom na tubig. At pagkatapos nito ay matagumpay mo nang magagawa ang misyong ito." Ibinato ni Master Leonard ang isang boteng gawa sa jade kay Daryl. Nang mapagdesisyonan nilang ikulong ang mga magulang ni Daryl, inisip ni Master Leonard ng husto ang susunod nilang mga hakbang. Naramdaman nito na dapat lang nahayaan nilang mabuhay si Daryl, mas maigi para sa kanilang gamitin ito para lasunin ang hukbo ng kalaban nilang New World. Naintindihan ng lahat ang sitwasyong ito, kaya kaagad nilang hinangaan ang mabilis na pag-iisip ni Master Leonard. Napakatalino talaga ni Master Leonard para maisip ng advance ang mga bagay na ito. Oo nga, sa pamamagitan lang ng paglaso nito sa mga sundalo ng New World natin makikita ang tunay niyang pakinabang. Huminga ng malalim si Daryl nang ma-realize niya ang tunay na intensyon ng mga ito, nagalit siya ng husto. Gusto niyang papuntahin dito ang mga kasama niya sa Elysium Gate para labanan ang mga sektang ito. Dahil nasa labas lang ng kanilang city ngayon ang sundalo ng New World, maituturing ng panalo ang tunay nilang kalaban sa sandaling magaway-away ang Elysium Gate at 6 na naglalakihang mga sekta. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Daryl, natahimik siya ng ilang minuto at pagkatapos ay bumulong ng, "Sige, gagawin ko na ang bagay na ito." Nanginig dito si Daryl.
Kung hindi lang dahil sa kanilang kalaban, tatawagin niya na sana ang mga disipulo ng Elysium Gate para patayin ang lahat ng ito. Pero kinakailangan niya itong ibaon sa kanyang dibdib, hindi siya pwedeng magpadalos-dalos ngayong malapit na sa kanila ang kalaban. Kaya matutulungan niya lang ang kanyang mga magulang sa sandaling pumayag siyang lasunin ang tubig na iniinom ng mga sundalo ng New World. Ngumiti naman at tumango rito si Master Leonard. Sige, pakawalan niyo na siya. Lumapit ang ilang mga disipulo kay Daryl at tinanggal ang tali sa kanyang katawan. Kasabay nito ang pagngiti ni Master Leonard habang sinasabi na, mayroon kang 3 araw. Kung hindi mo magagawang lasunin ang kalaban sa loob ng panahong ito, huwag mo kaming sisisihin sa anumang magiging kapalit nito. Tumingin at ngumisi ang lahat kay Daryl. Para sa kanila, isa lang gamit si Daryl na kanilang magagamit para talunin ang panig ng New World. Hindi nararapat para sa kanya na ituring bilang isang normal na tao. Siguruhin mo lang na matatapos mo ang bagay na ito. Babala nang nanlalamig na si Megan sa kanya, walang kahit na anong emosyon ang nagpakita sa mukha nito. Kanina pa niya sana pinatay si Daryl kung wala lang itong silbi. Pero hindi man lang siya tiningnan ni Daryl. Yumuko ito para kunin ang bote na gawa sa jade at kalmadong sabihin kay Drake na, "Pa, alagaan mo po si Mama. Hindi ko hahayaan na may mangyaring hindi maganda sa inyong dalawa." Pagkatapos ay tumalikod si Daryl at naglakad palayo ng may bagsak at diretsyong mukha. Sa kampo ng New World. Sa loob ng isa sa mga military tent, umupo si Sloan sa upuan na inilaan para sa chairperson, napapaligiran siya ng maraming mga sundalo. Nagdilim din ang mukha ng mga ito. Makikita sa kanilang harapan ang mapa ng buong Donghai City. Pinag-aralan nila ang iba't ibang mga paraan para atakihin ang city. Report. Isang sundalo ang naglakad palapit at lumuhod ng isang tuhod kay Sloan. Sinabi nito na, "Commander, nakabalik na po si Daryl." Kasabay nito ang paglalakad ni Daryl papasok sa tent. Tumango naman dito si Sloan. Tumingin siya kay Daryl at nagtanong ng, "Kumusta ang misyong ibinigay ko sa iyo?" Mapait namang ngumiti rito si Daryl. Umabante siya at nag-report ng mga gawa-gawang kwento. "Commander Sloan, masyado pong matalino ang 6 na mga sektang iyon. Pinangunahan ko po ang mga sundalong nilaan niyo sa akin para atakihin sila sa kanilang likuran, pero nagawa na nila kaming maambush bago pa man kami makarating doon. Namatay ang 30 kong mga sundalo sa misyong iyon." Hindi na mapakali si Daryl sa kanyang kinatatayuan, niyuko niya ang kanyang ulo para hindi na niya magawa pang makita si Sloan. "Ganun ba?" Agad namang nagpakita ang pagkadismaya sa mga mata ni Sloan. At pagkatapos ay tiningnan nito si Daryl ng sandali. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Siguradong pagod ka na. Magpahinga ka na muna." Hindi kailanman inasahan ni Sloan na magtatagumpay si Daryl sa kanyang misyon. Nakahinga naman ng maluwag si Daryl nang marinig niya iyo. Sinabi niya na, "Maraming salamat, Commander." At pagkatapos ay naglakad na siya paalis ng military tent. Nakahinga na rin siya ng maluwag sa mga sandaling ito. Nang makalabas siya sa tent, huminga ng malalim si Daryl habang mahigpit na hinahawakan ang boteng gawa sa jade sa kanyang kamay. Kinakailangan kong bilisan ang paglalagay ng lason sa inumin nilang tubig. Ang bawat segundo na lumilipas ay dagdag sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Direktang naglakad si Daryl papunta sa source ng inuming tubig sa kampo matapos magpa siyang ituloy ang misyong ito. Sa tubig pinakamagandang ilagay ang lasong ito. Pero agad na nagulat si Daryl nang makarating siya sa water source ng New World. Nakabantay sa pasukan nito ang daan-daang mga elite na sundalo habang makikita ang isang karatula na nagsasabing, "Bawal pumasok." Ang sinumang papasok ng walang paalam ay paparusahan, ayon sa batas ng militar. Buwisit. Masyado silang metikuloso. Dito na bumagsak ang loob ni Daryl. "Master Daryl, walang sinuman po ang pinahihintulutang pumasok dito nang walang permiso mula sa Commander-in-Chief. Maaari na po kayong umalis sa lugar na ito." Sabi ng isang sundalo habang naglalakad palapit kay Daryl. Pagkain at tubig ang pinakaimportanteng bagay sa isang military camp. Si Sloan ay isang kalmado at mahusay na commander, palagi itong nag-iingat ng husto para masigurong malinis at ligtas ang pagkain at tubig na kanilang kinokonsumo. Mapait na ngumiti si Daryl at umalis. Hinding-hindi niya magagawang lasunin ang pinagkukunan ng tubig ng New World. Kaya ano na ang gagawin niya?
Nainis dito ng husto si Daryl. Nang biglang sumigaw ang isang sundalo. Sino yan? Agad na napatingin dito si Daryl at natigilan sa kanyang nakita. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng mahaba at kulay green na dress, nagikot-ikot ito sa entrance ng kampo na para bang may hinahanap. Kampo ito ng mga sundalo mula sa New World. Lumayo ka sa pasukan nito. Sumugod paharap ang ilang mga sundalo at agad na binunot ang mahahaba nilang mga espada habang sumisigaw sa babae. Kahit na sumisigaw ang mga ito, tinitigan pa rin ng mga sundalo ang babae. Naglaway ang mga ito sa angking kagandahan ng babae. Nasa 23 o 24 years old na ang magandang babae na ito. At mukha rin siyang isang diwata. Napansin ni Daryl na may kulay puting token na gawa sa jade ang babae na nakasabit sa kanyang baiwang. Napaatras siya nang makita niya ito. Kung tama ang hinala niya, may bitbit din ang kasama niyang maliit na diwata na kapareho nitong token na nakasabit din sa kanyang baiwang. Nandito kaya ang babaeng ito para hanapin siya. Tumingin si Daryl sa babae at bumalik sa kampo. At nang makabalik siya sa kanyang tent, nakita niya ang maliit na diwatang may bagsak na mukha. Ngumiti si Daryl at sinabing, nakabalik na ako, darling. Nainis si Daryl nang dahil sa kasalukuyan niyang sitwasyon, pero agad naman siyang narelax nang makita niya ang maliit na diwata, gusto niyang ipagpatuloy ang pangaasar na ginagawa niya rito. Namula ang mukha ng babae at agad na napamura sa kanya. Umalis ka rito. Sino ba ang tinatawag mong darling? Nainis dito ang maliit na diwata. Nakulong siya sa kampo ng military at wala ring ideya kung kailan siya makakalabas mula rito. Ngumiti si Daryl at sinabing, ganyan ka ba dapat makipag-usap sa asawa mo? Ayaw mo bang isama kita palabas? Napakaganda ng itsura ng maliit na diwatang ito lalo na kapag nainis. Agad itong tumayo at nasasabik na sumagot ng, gusto ko. At pagkatapos ay umaasa itong tumingin kay Daryl at sinabing, nakaisip ka na ba ng paraan para mayalis ako rito? Nagpakita ng pagmamadali ang maganda nitong mga mata habang nagmamakaawa kay Daryl. Kahit na isang araw pa lang nananatili si Irene sa kampo, parang mawawala na siya sa kanyang sarili. Nagawa na niyang mapanaginipan ang tungkol dito dahil sa matinding kagustuhan niya na makalabas. Pero nadismaya ito nang sabihin ng umingiti at umiling na si Daryl na hindi pa. Maging ang pinagkukunan nila ng tubig ay bantay sarado, kaya paano niya magagawang magsama ng isang napakagandang babae palabas kung ganoon? Ikaw. Nainis dito si Irene. Ikinalampag niya ang kanyang paa sa sobrang pagkabahala nang ma-realize niyang niloloko lang siya ni Daryl. Dito na sinabi ni Daryl na, oo nga pala, nakita ko kanina sa pasukan ng kampo ang isang magandang babae, nakasuot ito ng isang mahaba at kulay green na dress, at may nakasabit din na isang kulay puting jade token sa kanyang biwang. Katulad ito ng suot-suot mong token. Ano? Nang marinig niya ito, nasasabik na nanginig ang maliit na diwata habang sinasabi na, iyon ang ika-6 kong kapatid na si Wendy. Tama. Mahilig magsuot ang ika-6 na diwata ng Fuyao Palace na si Wendy ng kulay green. Nababahala siyang tumayo at sinabing, ano na ang gagawin ko? Nagpunta na rito ang ika-6 kong kapatid dahil 2 araw na akong hindi nakakabalik sa amin. Nakulong ako sa kampong ito na may mahiwagang mga barrier, kaya hindi ko magawang makalabas dito. Ano na ang gagawin ko? Buwisit. Kapatid niya ngayon. Natigilan dito si Daryl. Pero mabilis siyang bumalik sa realidad at ngumiti. Kinomfort niya ang maliit na diwata habang sinasabi na, huwag kang mag-alala, darling. Gagawa ako ng paraan para makasama mo siya. Talaga? Natuwa rito si Irene. Pero agad din itong namula habang sumisigaw ng, ikaw, sino ang tinatawag mong darling? Ikaw syempre. Nakangiting sagot ni Daryl. At pagkatapos ay umalis na siya sa tent. Nang makarating si Daryl sa labas ng kampo, nakita niya ang ika-6 na diwatang naglalakad sa paligid nito. Nakangiti namang naglakad si Daryl palapit sa diwata. Nanlaki ang mga mata ni Daryl habang naglalakad palapit sa babaeng iyon. Humanga siya sa kagandahan ng diwatang ito. Grabe! Napakaganda nito. Binyayaan ba talaga ang Fuyao Palace ng walang katapusang kagandahan? May mahabang buhok ang ika-6 na diwata na tinangay ng hangin. Nagmukha siyang isang berdeng lotus na nasa tubig, napakaganda talaga nito.
Nagmukha siya na isang maganda at matalinong babae. Hoy, ganda! Ikaw ba si Wendy, ang ika-6 na kapatid ni Erin? Naglakad si Daryl palapit at agad na tinawag ang babae. Nagtagpo ang mga mata ni na Daryl at Wendy nang bigla itong sumimangot habang nanlalamig na nagtatanong ng, ikaw ba si Daryl? Ipinakita noon sa Fuyao Palace ni Leroy ang litrato ni Daryl noong humingi siya ng tulong na patayin ito. Kaya agad na naalala ni Wendy ang mukha ni Daryl. Nagalit ng husto si Wendy nang makita niya si Daryl. Agad na umikot ang kanyang wrist habang nagpapakita ang isang mahabang espada sa kanyang kamay. Nasaan si Erin? Sabihin mo. 2 araw na ang nakalilipas mula noong umaliis ang maliit na diwata sa Fuyao Palace. Kaya agad nang naisip ng nakababata niyang kapatid na nabigo si Erin, na patayin si Daryl. Nagpunta siya sa Donghai City para hanapin ang kanyang kapatid. Alam niya na kinakailangan niyang mahanap si Daryl para mahanap ang kanyang kapatid. Nagtanong-tanong sa kanyang paligid si Wendy, nalaman nito na naging isang traidor si Daryl na sumali sa panig ng New World. Kaya agad siyang nagpunta sa kampo ng New World para hanapin si Daryl. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya agad ito. Nasaan ang kapatid ko? Sabihin mo sa akin. Maririnig ang pagdilim ng boses ni Wendy habang gumagawa ng mahinang pagsipol sa hangin ang mahabang espada na kanyang hawak. Nasa tent ko siyempre ang aking asawa. Tumingin si Daryl kay Wendy nang may malaking ngiti habang inaasar ito. Ano? Tinawag niya ba ang nakababata kong kapatid na kanyang asawa? Agad na pumangit ang magandang mukha ni Wendy habang natitigilang nakatingin kay Daryl. Sa Fuyao Palace, superior ang mga babae kaysa sa mga kalalakihan. Alipin lang nila ang mga kalalakihan doon. Kaya ang mga disipulo nito ay hindi maaaring magpakasal sa kahit na sino habang buhay. Punong-puno ng kalokohan si Daryl. Maraming bagay ang pumasok sa isipan ni Wendy habang mas tumitindi ang kanyang galit. Dito na biglang kumislap ang kanyang mga mata na may kasamang intensyon ng pagpatay kay Daryl. Hayop ka! Paano mo nagawang pagsamantalahan ang kapatid ko? Gusto mo na yatang mamatay? Isang napakalakas na aura ang bumalot kay Wendy habang ginagamit ng paabante ang kanyang espada para saksakin si Daryl. Buwisit! Padalos-dalos nitong inatake si Daryl matapos makain ng kanyang emosyon. Natuwa naman si Daryl nang makita niyang atakihin siya ni Wendy nang walang pag-aalinlangan. Pero mas nasurpresa si Daryl nang malaman niya ang napakatinding lakas ni Wendy. Isa na itong level 3 na martial saint. Mas mataas ito kaysa sa maliit na diwatang si Irene. Buwisit! Gaano ba talaga kalakas ang Fuyao Palace? Paano nila nagawang magkaroon ng ganito karaming mga martial saint? Pasimpleng bumulong si Daryl habang iniilagan ang pag-atake. Ngumiti ito at sinabing, Hoy ganda, ano ang ginagawa mo? Asawa ako ng nakababata mong kapatid, kaya isa na tayong pamilya ngayon. Paano mo ito nagawa sa akin? Mas nanginig si Wendy nang marinig niya iyon. Nanlalamig siyang sumagot ng, hayop ka. Huwag na huwag kang magpapasweet sa akin. Ano ang ginawa mo sa kanya? Habang sinasabi ang mga bagay na yon, humampas ang ika-6 na diwata gamit ang kanyang espada na tumama sa braso ni Daryl. Hindi na nakapag-react pa rito si Daryl, sumirit ang sariwang dugo sa kanyang braso. Buwisit, hindi ko matatalo ang babaeng ito. Isa na itong level 3 martial saint, napakalayo ng agwat namin sa isa't isa. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Daryl habang tinitiis ang napakatinding sakit na kanyang nararamdaman. Dito na niya nakita ang isang malapit na gubat. Agad na kumislap ang kanyang mga mata habang pumapasok ang isang ideya sa kanyang isipan. Dito na siya tumakbo papasok sa gubat. Ang lakas ng loob mong tumakas sa akin. Sigaw ni Wendy habang mabilis na hinahabol si Daryl. Bang! 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 Tumakbo si Daryl papasok sa kakahuyan. Habang tumatakbo ay itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang lakas ng kanyang palad para pabagsakin ang mga puno sa kanyang paligid. At pagkatapos ay mabilis niyang nilagay ang isang trap formation. Alam niyang hindi siya mananalo sa babaeng iyon, kaya wala na siyang nagawa kundi dumpende sa kanyang formation. Tinatawag ang trap formation na ito bilang two parties formation. Isa ito sa mga formation na madaling maide-deploy. Pero mabilis ding makakalabas dito ang sinumang may kaunting kaalaman tungkol sa mga formation.
Naniniwala si Daryl na walang alam na kahit ano si Wendy tungkol sa formation na yon. Sa kabilang banda, hindi alam ni Wendy ang ginawa ni Daryl. Kaya noong matapos nito ang formation, agad niyang napansin na mayroong mali sa kanyang paligid. Wala sa 1 metro ang layo niya mula kay Daryl pero hindi niya ito magawang maabutan. Mukha ring gumagalaw ang mga puno na nasa kanilang paligid. Tama nga si Daryl, walang kahit na anong alam si Wendy tungkol sa mga formation. Tumingin si Daryl kay Wendy at sumabog sa katatawa. Ginamit niya ito bilang kanyang advantage para pumunta sa likuran ni Wendy at mabilis na selyuhan ang mga akupoint nito. Agad na nanigas ang buong katawan ni Wendy nang gawin ito ni Daryl, ni hindi man lang nito nagawang itaas ang kanyang mga daliri. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.